tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Idineklara ng hukbong dagat ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran na sarado ang kipot ng Hormuz hanggang sa susunod na abiso. Ang kipot ng Hormuz ay isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Ginawa ng Tehran ang hakbang na ito matapos tamaan at mapahinto ang isang barkong sinasabing dumaan sa rutang hindi inaprubahan. Nagbabala rin ng Iran na anumang pag-atake bilang ganti ng Estados Unidos o ng mga kaalyado nito ay haharap sa matinding tugon ng kanilang militar. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng hukbong dagat ng IRGC na pinahinto nito ang isang barkong umano'y naglagay sa panganib sa seguridad sa karagatan. Ayon sa IRGC, sadyang pinatay ng nasabing barko ang mga sistemang pansubaybay nito upang makaiwas sa pagmamanman. Gayunman, hindi nagbigay ang militar ng Iran ng karagdagang detalye tungkol sa pangalan, bandila o bansang pinagmulan ng barko. Binigyang diin ng IRGC na ilang barko ang nagtangkang dumaan sa kipot ng Hormuz gamit ang mga rutang hindi inaprubahan at hindi sumunod sa mga paulit-ulit na babalang baguhin ang kanilang direksyon. Dahil dito mananatiling sarado ang mahalagang daan ng pandagat hanggang sa susunod na abiso. Idinagdag ng Tehran na magpapatuloy ang paghihigpit hanggat nagpapatuloy ang panghihimasok ng militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Nagbabala rin ang hukbong dagat ng Iran na ang anumang agresibong hakbang laban sa kanilang teritoryo ay tutugunan ng matindi. Sinabi rin nitong maaaring maging target ang anumang bagong base militar ng kalaban na itatayo sa rehiyon. Ang pahayag na ito ay lalo pang nagpapataas sa tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran at sa panganib ng mas malawak na labanan sa gitnang silangan. Samantala, hinihiling ng Estados Unidos na maglabas ang Iran ng isang pampublikong pahayag na nangangakong ititigil nito ang lahat ng pag-atake sa mga barko sa kipot ng Hormuz. Ayon sa matataas na opisyal ng Amerika, nais ng Washington na manatiling bukas ang lahat ng ruta para sa pandaigdigang paglalayag at walang anumang singil na ipapataw sa mga barkong dumaraan sa kipot. Inihayag naman ni Pangulong Donald Trump na bagaman nagkasundo ang Estados Unidos at Iran na ipagpatuloy ang diplomatikong pag-uusap, hindi na umiiral ang naunang tigil putukan. Dumating ang kanyang pahayag matapos muling lumala ang mga pag-atake at sagupaan sa rehiyon nitong mga nakalipas na araw. Sa kabila ng tumitinding tensisyon, sinabi ng isang mataas na opisyal ng Iran na nagkasundo ang Iran, Estados Unidos, Qatar at Pakistan na magsagawa ng isang pag-uusap tungkol sa krisis. Sinisikap ngayon ng mga tagapamagitan na maisaayos ang pagpupulong habang nasa Oman ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi. Gayunman, hindi pa malinaw kung nagtagumpay ang mga paunang pagsisikap na ito. Nagpulong sa Oman sina Abbas Araghchi at ministro ng Ugnayang Panlabas ng Oman na si Sayyid Badr al-Busaidi. Tinalakay ng dalawang diplomat ang mga posibleng mekanismo upang matiyak ang ligtas na pagdaan ng mga barko sa kipot ng Hormuz. Ayon sa ahensiya ng balita ng Oman, magpapatuloy ang pag-uusap sa antas na teknikal at pangpolitika upang maiwasan ang ganap na pagkaantala ng pandaigdigang kalakalan. Malaki ang ginagampan ng papel ng Oman bilang tagapamagitan sa mga pagsisikap na wakasan ng digmaang nagdulot ng kawalan ng katatagan sa rehiyon ng Golpo. Nagsimula ang malawakang labanan noong Pebrero 28, 2026 matapos maglunsad ang Estados Unidos at Israel ng mga pag-ataking panghimpapawid laban sa mga target sa loob ng Iran. Mula noon, lumawak ang kaguluhan at tumaas ang presyo ng enerhiya at iba pang pangunahing bilihin sa iba't ibang bansa. Bago sumiklab ang digmaan, humigit kumulang 20% o 1/5 ng supply ng langis sa buong mundo ang dumaraan sa kipot ng Hormuz. Ang halos ganap na pagharang sa mahalagang daanang ito ay nagdulot ng malaking pagkagambala sa pandaigdigang supply ng enerhiya. Dahil dito, tumaas ang presyo ng langis at lalo pang lumakas ang presyo ng implasyon sa maraming bansa. Ang pagtaas ng presyo ng langis ay nagdulot ng malaking suliranin sa mga pamahalaan at negosyo sa Asya at Europa. Dahil sa mataas na panganib sa kipot ng Hormuz, maraming kumpanya sa pagpapadala ang umiwas sa lugar o naghintay ng mas ligtas na pagkakataong makadaan. Nagdulot ito ng dagdag na gastos sa transportasyon, siguro at paghahatid ng mga produkto na maaari ring maipasa sa mga mamimili. Iniulat ng CNN na naghain ang Oman ng isang paunang panukala upang makatulong sa paglutas ng krisis. Sa ilalim ng planong ito, papayagan ng malayang paglalayag sa katimugang bahagi ng kipot na sakop ng Oman,
Ang mga barkong dadaan naman sa hilagang bahagi na sakop ng Iran ay maaaring kailanganing kumuha muna ng pahintulot mula sa Tehran. Gayunman, walang anumang singil sa pagdaan ang ipapataw sa mga barko. Sa kabila ng paglabas ng ulat tungkol sa panukala ng Oman, hindi agad nagbigay ng komento ang White House at ang kagawaran ng Estado ng Estados Unidos. Hindi pa rin malinaw kung susuportahan ng Washington ang mungkahing iniharap upang mapanatiling bukas ang mga ruta sa kipot ng Hormuz. Bago ang pinakahuling insidente, 3 tanker na kaugnay ng Qatar at Saudi Arabia ang tinamaan sa karagatan. Ang mga pag-ataking ito ang nagtulak sa Estados Unidos na magsagawa ng panibagong pagsalakay laban sa mga pasilidad sa Iran. Tumugon naman ang Tehran sa pamamagitan ng pag-atake sa mga base militar ng Amerika sa mga bansa sa rehiyon ng Golpo, kaya lalo pang lumawak ang armadong tunggalian. Inakusahan ni Abbas Araghchi ang Estados Unidos ng paglabag sa kasunduan sa tigil putukan. Ginawa niya ang pahayag matapos bawiin ng Washington ang pahintulot na nagbibigay daan sa pagbebenta ng langis ng Iran bilang tugon sa mga pag-atake sa mga tanker. Sa kanyang pahayag sa X, iginiit ni Araghchi na maaari lamang magkaroon ng tunay na pagsunod kung kapwa tutupad ang dalawang panig sa kanilang mga naunang napagkasunduan. Bagaman hindi tuwirang inaako ng Iran ang pananagutan sa lahat ng pag-atake sa mga barkong pangkalakalan, naniniwala ang ilang tagasuri na ginagamit ng Tehran ang presyon sa kipot ng Hormuz upang palakasin ang posisyon nito sa mga negosasyon. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa isang napakahalagang daanan ng langis, maaari nitong pilitin ng Estados Unidos at ang mga kaalyado nito na seryosong isaalang-alang ang mga hinihingi ng Iran. Ang muling paglala ng labanan ay nagdulot ng malaking pag-aalinlangan tungkol sa kinabukasan ng pansamantalang kasunduang naglalayong wakasan ang digmaan. Bukod dito, naging sensitibong usaping pampolitika para kay Donald Trump ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Lalong mahalaga ang usaping ito habang papalapit ang halalan sa Kongreso ng Estados Unidos sa Nobyembre 2026, kung kailan maaaring magkaroon ng malaking epekto ang kalagayan ng ekonomiya sa pasiyan ng mga botante. Sa kanyang pahayag sa Truth Social, sinabi ni Trump na hiniling ng Iran na ipagpatuloy ang negosasyon at pumayag naman ang Estados Unidos. Gayunman, binigyang diin niyang malinaw ng ipinaalam ng Washington sa Tehran na tapos na ang tigil putukan. Ipinakikita ng pahayag na ito ang matigas na posisyon ng pamahalang Amerikano habang nagpapatuloy ang mga pag-atake at pag-uusap. Sa kabilang panig, naglabas ng nakasulat na pahayag ang bagong kataas-taasang pinuno ng Iran na si Ayatollah Mojtaba Khamenei. Nangako siyang gaganti para sa pagkamatay ng kanyang ama at hinalinhan na si Ayatollah Ali Khamenei na napatay noong Pebrero 28, 2026. Inilabas ang mensahe kasabay ng mga seremonya ng libing na hindi personal na dinaluhan ng bagong pinuno. Bilang tugon, nagbabala si Trump na handa ang militar ng Estados Unidos na magpakawala ng 1,000 misil laban sa Iran kung magtatangka ang Tehran na ipapatay siya. Lumitaw ang pahayag matapos makatanggap ang Washington ng ulat na pinag-uusapan umano sa Iran ang posibilidad ng pagpaslang kay Trump. Sa mga seremonya ng libing sa Tehran, isang malaking pulutong ang nagtipon at may ilang kalahok na nagdala ng mga placard na nagbabantang papatayin ang Pangulo ng Estados Unidos.